Mga kapatid, basahin natin ang paksa ng ating leksyon kung bakit marapat na itiwala nating lubos sa Diyos ang ating buhay at kapalaran. Sa leksyong ito, sasariwain sa atin ang mabubuting bagay na ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin ng mga nilalang at pinili niya na sapat na dahilan upang itiwala nating lubos sa Kanya ang ating buhay at ang ating kapalaran. Lalo na sa panahong ito na dumaraan tayo sa mabigat na pagsubok. Dumako na tayo, mga kapatid, sa unang bilang. Anong kinalaman ng Diyos sa ating pag-iral at gaano siya kahalaga sa ating buhay? Kagila-gilalas tayong nilikha na makapangyarihan sa lahat. Binigyan niya tayo ng hininga, ng buhay, hinugis o inanyuan tayong bata sa tiyan ng ating ina at ang anumang ating sangkap. Siya ang lumikha. Sa pangalawang katanungan, bukod sa kagila-gilalas tayong nilikha at binigyan ng buhay, ano pa ang hindi mapapantayang kahalagahan ng Diyos sa pag-iral natin? Ang sagot, hawak niya ang ating buhay, pagkilos, at pagkatao. Sa ikatatlong bilang, anong mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay, kumilos o magpatuloy sa pag-iral na ang Ama lamang na nasa langit ang makapagkakaloob? Ang sagot, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Sa ikaapat na bilang, ano pang mga mabubuting bagay na kailangan ng tao ang nagmumula sa Diyos? Ang sagot, sa inyo nagmumula ang kayamanan, ang karangalan. Kayo ang nag-aari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan. At kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ano pa? Lahat ng bagay galing sa Diyos eh. Sa ikalimang bilang, ano pa ang kailangan ng tao na ang Diyos lamang ang makapagkakaloob? Ang sagot, ikaw ang naglagay ng kasiyahan sa aking puso nang higit kaysa kanilang tinatangkilik. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog pagkat ikaw, Panginoon, ang nag-iingat sa akin. Kaya dapat na makilala, maunawaan ng tao na ang Panginoon Diyos lamang ang makapagkakaloob hindi lamang ng ating mga material o pisikal na pangangailangan upang mabuhay. Siya rin ang nagkakaloob ng ating emosyonal at espiritual na pangangailangan upang mabuo ang ating pagkatao. Sa Kanya nagmumula ang kasiyahan o kaligayahan ng ating puso sa kapayapaan at kaligtasan. Kung mahalaga na matugunan ang ating mga material o pisikal na pangangailangan, lalong mahalaga rin matugunan ang ating emosyonal at espiritual na pangangailangan. Sa ika-anim na bilang na tayo, mga kapatid, anong tiniyak ng Panginoong Hesus-Kristo na gagawin ng Amang nasa langit sa mga lubos na nagtitiwala o naglalagak ng pag-asa sa Kanya? Ang sagot, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Paano ba tayo makahihingi sa Diyos, mga kapatid? Para tayo ay mabigyan o mapagkalooban
sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya dapat tayo marunong manalangin at maging mapanalanginin sa ikapitong bilang. Bakit natin maaasahan ang pagtulong at pagkakaloob ng Diyos ng ating pangangailangan kapag hihingi tayo sa Kanya? Basahin natin ang sagot. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mapubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Sa ikawalong bilang, sino ang tiyak na tatanggap ng mga mabubuting bagay na hinihingi nila sa Amang nasa langit? Ang sagot, at anumang ating hingin, tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya dapat nating maunawaan at makilala na ang Panginoong Diyos ang lumalang at nagmamay-ari sa atin. Mahalaga siya sa buhay natin. Kailangan natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kailangan natin siya upang maging makabuluhan at kalugod-lugod ang ating buhay sa paningin niya. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, mararamdaman natin ang hindi maipaliwanag na kakulangan na hindi mapupunan ng kahit anong bagay na nakamtan natin sa daigdig. Kaya natin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang maghari sa ating buhay sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos o kalooban. Mga kapatid, wag nating gagawin na mawala ang Diyos sa buhay natin. Wag nating gagawin na mawalan siya ng puwang sa ating puso sapagkat hindi tayo sumasampalataya o hindi na tayo nananalig sa Kanya. Huwag po, masama yun. Sa ikasyam na bilang, ano ang dakilang kapalarang nakalaan sa mga lingkod ng Diyos na ang buhay na ipinagkaloob niya ay ginugol sa pagtupad ng kanyang mga utos? Ang sagot, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Mapapalad ang mga nagsisitupad ng kanyang mga utos upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Mga kapatid, sa araw po ng paghuhukom, dalawang bagay lang ang mangyayari. May mga maliligtas, mayroong hindi maliligtas. Sino po ang maliligtas o magkakaroon ng magandang kapalaran sa araw ng wakas? Dapat nating sampalatayanan, mga kapatid, darating po ang pagkakataon, darating ang araw na titigil na ang lahat ng bagay.
matutupok na ang lahat ng bagay sapagkat iyon ang araw ng paghukom. Anong dapat nating matiyak? Doon tayo nakahanay sa maliligtas. Doon nakahanay sa mga mapapalad. Sino po ang mapalad? Binasa natin yung sagot. Mapapalad ang mga nagsisitupad ng kanyang mga utos. Kaya, sa muling pagparito ni Kristo, na yan ang paghukom, dala niya ang gantimpala. Ang maliligtas, yung tumupad ng salita ng Diyos, pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Maninirahan sa bayang banal. Kaya, kung pinahahalagahan natin ang buhay nating taglay sa daigdig na ito, na batid nating maiksi o pansamantala lamang at puno pa ng kabalisahan at suliranin, lalo nating pahalagahan ang buhay na walang hanggan na inilalaan ng Diyos sa atin doon sa langit. Ang buhay na walang hanggan ayon sa Apokalipsis 21:4 ay wala ng kamatayan. Dito meron ni dalamhati, ni pag-iyak at sakit, sapagkat ang lahat ng mga bagay ng una ay lumipas na. Iyon ay maluwalhati, payapa, lubos na kaligayahan. At doon sa bayang banal, makakapiling natin ang Diyos na lumalang sa atin, makakapiling natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya upang matiyak natin ngayon pa na tamuin ang buhay na walang hanggan, ay manatili tayo sa pagsunod. Matakot tayo sa Diyos. Huwag tayong mananangan sa ating sarili, kundi manangan tayo sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. At sa lahat po ng mga kaloob o mabubuting bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, may panawagan pong mga apostol na ang sinasabi, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya, mga kapatid, ang panawagan namin sa inyo, pagka may pagsamba, lagi kayong dadalo. Sapagkat doon ituturo ng Diyos ang landas na dapat nating lakaran para patuloy na tayong pagpalain at maakay patungo sa kaligtasan. Basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon kung bakit marapat na itiwala nating lubos sa Diyos ang ating buhay at kapalaran. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Maraming Diyos, salamat po ng maraming. Nag-uumapaw ang aming kagalakan sapagkat muli naming natupad ang tungkulin namin. Muli kaming nakapagpuri at nakasamba sa iyong banal na pangalan. Nawa po ay naging karapat-dapat kami sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Patuloy mo pong basbasan ang aming sambahayan mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Magkaisa kaming palagi sa pagluwalhati at pagsunod sa iyong mga kalooban. Alam namin pagka kami nagtapat sa aming mga paglilingkod, hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Ama, sa aming mga pagsamba. Damang-dama namin ang iyong patnubay at ang iyong pag-ibig sa amin.
Muli mong ibiyaya sa aming mga kapatid, mga materyal na bagay na kanilang kailangan. Makatawid sila ng payapa sa araw-araw ng kanilang buhay. Higit sa lahat, alalahanin mong palagi ang kanilang mga anak. Lumaki silang ikaw ang nakikilala. May banal na takot sa iyo. Pagkalooban mo silang lagi ng karunungan na laging nakaugnay sa iyong mga kalooban upang mapapurihan ka nilang palagi at huwag silang maiwalay sa iyo. Lagi mong ibunggo sa kanilang isip na ikaw ang Diyos ang gagawa ng mabuti para sa kanila. Ikaw ang mag-iingat sa kanilang buhay. Lalo pa nga, nagtitiwala sila sa iyo. Huwag silang magaya sa iba na nagpasyang ang kanilang pagtiwalaan ay ang kanilang sarili, ang kanilang karunungan. Huwag po, Ama, maawa ka sa aming mga kapatid. Maawa ka sa mga anak ng aming mga kapatid. Lumaki silang mananampalataya at may banal na takot sa iyo. Man Diyos, buklurin mo kaming palagi ng pag-ibig sa pagsunod sa iyong mga kalooban upang sa tuwina ikaw ay aming napapakuri. Nananalig kami, dininig mo ang aming dalangin. Binasbasan mo kaming magkakapatid sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.